Tahimik ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Morales. Sa gitna ng salas, nakaupo si Don Jacob sa kanyang paboritong silya. Tuwid ang likod, nakakross ang mga binti, at marahan niyang iniikot ang baso ng brandy sa kanyang kamay. Pumasok si Kay sa silid, suot ang puting silk robe. Dad, mahinang tawag ni Kay habang lumalapit. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Don Jacob sa kanya. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik, sinisipat ang anak mula ulo hanggang paa. Waring tinitiyak kung may pasa, pilat o kahit na anong palatandaan ng kapahamakan. Tahimik siyang tumango at tinuro ang silya sa kanyang tapat. Umupo ka. Sumunod naman si Kay. May sinabi si Manang kanina. May inuutos ka raw tungkol sa security? Simula bukas, hindi ka nalalakad ng mag-isa. May magbabantay na sa'yo. Guard? Bodyguard? Kung ano man ang gusto mong itawag. Dad, come on! Hindi mo kailangan gawin to! Masyado kang kampante. Tumayo si Don Jacob at muling nagbuhos ng brandy. Kay, may sulat kang natanggap. May lamang bala. May dugong tinta. Pero baka... Baka, ilang beses ko bang kailangan ulit-ulitin? Hindi to laro. Pero parang bilanggo ako riyan. Mas pipiliin ko maging warden ka kaysa ilibing ka. At saka, wala ka nang magagawa. Bukas may darating na. Lalaki o babae? Hindi sumagot ang kanyang ama. Dad naman! Baka kung sinong weirdo. Sanay na siya. Trust me. Hindi mo ako kinonsulta about this. Hindi ito pagpupulong, Kay. Desisyon ito para sa iyong seguridad. Umiling si Kay, pinipigilan ng inis. Sige, pero kung pagtatarayan ko siya, problema mo na yan. Ngumiti si Don Jacob, bahagyang pilyo. Sanay na siya sa mga mas malala pa. Ha? Anong... Matulog ka na. Pagkaalis ni Kay, napatingin si Don Jacob sa larawan ng yumaong asawa. Sa likod ng matigas niyang muka, may takot hindi sa mga kaaway, kundi sa posibilidad na mawala ang pinakamamahal niyang anak. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Kay, pero hindi dahil sa excitement. Ang totoo, masama ang gising niya. Simula kagabi, ramdam na niya ang pagkainis. Isang hindi kilalang bodyguard ang magbabantay sa kanya. Pagkababa ni Kay sa hagdanan, nasalubong niya si Manang Karen na may bitbit na tray ng kape. Senyorita! Bati ni Manang Karen, may ngiti pero halata ang kaba sa tinig. Nasa veranda na po ang bagong bodyguard niyo. Umangat ang kilay ni Kay at tuloy-tuloy lang siyang naglakad papuntang veranda. Dala ang baso ng juice. Habang papalapit, ramdam ni Kay ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa inis. Pagkarating ni Kay sa veranda, agad siyang napahinto. Mayroon doong lalaki, nakatalikod sa kanya, nakatayo sa tabi ng mesa. Nakasuot ng simpleng itim na shirt, cargo pants, at may itim na tactical watch sa kaliwang pulso. Diretso ang tindig, malamig ang presensya. At kahit pa hindi nakikita ni Kay ang mukha nito, tila nanigas na ang katawan niya. Parang pamilyar sa kanya. Bumaling ang lalaki nang mapansin ang presensya ni Kay at doon gumuho ang lahat ng inaasahan ng dalaga. Jonas? Nagkatinginan sila. Isang segundo, dalawa. Wala pa ring emosyon sa mukha ni Jonas. Ay, Malamig na bati niya. Napakurap si Kay na patitig lang. Ikaw? last time I check. Oh, Bakit ikaw? Diretsyong tanong niya. Hawak pa rin ang baso ng juice na halos mabitawan niya. tanong mo sa tatay mo. Trabaho lang to. Trabaho? So, anong ibig mong sabihin? Wala lang to? Baliwala yung... Tama na, Kay. Putol ni Jonas.
Hindi ako nandito para sa kung ano. Nandito ako para bantayan ka. Yun lang. Nanlalamig si Kay sa tono ni Jonas. Tila binuhusan siya ng yelo sa dibdib. Ang Jonas na kaharap niya ngayon, malayo sa Jonas na minahal niya noon. Napakalamig ni Jonas, hindi na kagaya ng dati. Yun lang yun sa'yo? Kung hindi ka lang biglang naglaho na parang bula noon, walang drama. Kung hindi mo ko iniwan na walang paliwanag. Hindi yan parte ng trabaho ko ngayon. Sagot ni Jonas. Inilapag ang baso at saka tumingin kay Kay. Kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, ilista mo muna. Kasi baka abutin tayo ng threat habang nagmumonolog ka. Napakagat labi si Kay. Wow! So talagang ganyan ka na ngayon? Cold, sarcastic? Halatang wala ng pake. Kailanman na hindi ko sinabi na may paki ako, Kay. Huwag mong sabihing wala. Lumingon si Kay, pinilit na hindi manginig ang tinig. Kahit papano, dapat man lang may respeto ka sa pinagsamahan natin. Ang respeto, hindi hinihingi. At kung yan ang gusto mong pag-usapan, sorry. Hindi ako nandito para balikan ang mga nangyari. Wala akong utang na paliwanag. Wala? Ni kahit kaunti? Ni kahit isang text? Isang sorry? Oh, wala. At sana matagal mo nang tinanggap yan. Biglang natahimik si Kay. Nanikip ang kanyang dibdib. Tumingin siya sa veranda, sa halaman kahit saan, basta hindi sa mukha ni Jonas. Huwag ka mag-alala. Hindi ko rin to kinusto. At kung akala mo matutuwa ako dahil ikaw ang tinalaga, mali ka. Good. Pareho lang pala tayo. Pero bakit ka pumayag? Bakit ikaw, ha? After all this time, bakit mo ba kailangan na pumasok sa buhay ko? Huminga ng malalim si Jonas bago sumagot. Kailangan ng tao sa posisyong ito. Ako ang pinili. Ayaw kong tanggapin sa una. Pero trabaho ito eh. May misyon. At hindi ko kailangan ilahad ang personal kong dahilan sa'yo. Personal? Alam mo ba na parang ibang tao ka? Hindi kita kilala. Hindi ikaw yung lalaking minahal ko noon. Tama ka riyan. At ikaw, hindi ka na rin yung babae na iniwan ko noon. Napatigil si Kay, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatitig siya kay Jonas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sampalin si Jonas, gusto niyang sabihin na mali siya, na siya pa rin ang dating si Kay. Pero alam niya na hindi na rin siya sigurado. Nanatili silang tahimik ng ilang saglit hanggang sa tumayo si Jonas. Simula ngayon, sundin mo lang yung utos. Hindi ako nandito para paligayahin ka, Kay. Nandito ako para siguraduhin buhay ka pa rin bukas. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Hindi kita inililigtas. Iniingatan lang kita. Dahil yun, ang trabaho ko. Hanggang doon lang. Okay, trabaho lang pala ha. Sana kayanin mo ko. Mas matatag na ako sa ngayon. Sabay lakad pala yun ni Jonas. Hindi na ako bastang rumurupok sa'yo. Naiwan si Kay sa veranda. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang makita si Jonas muli o ang marinig kung gaano siya nito kayang tartuhin na parang wala na siyang halaga. Napakagat labi si Kay at ayaw niya mang aminin pero mahal pa rin niya si Jonas hanggang ngayon, ang dati niyang kasintahan noon. Ilang araw ang makalipas, inis na inis pa rin si Kay kay Jonas. Gusto mang umalma ni Kay sa kanyang ama na palitan si Jonas bilang bodyguard pero wala na siyang nagawa pa kundi tanggapin na lamang ito. Pero naiinis siya sa palaging pagbabantay ni Jonas. Hindi na umaalis sa kanyang tabi. Kung pwede lang Jonas, lumayo ka nga. Nakakainit ka ng ulo. Mariing sabi ni Kay habang nakakross arms sa harapan ng kanyang sports car. Suot ang kanyang itim na leather jacket at sunglasses kahit medyo makulimlim ang langit. Nasa labas sila ng isang exclusive fashion studio sa Makati. Kakatapos lang ni Kay ng fitting para sa isang major runway show.
Gusto na sana niyang magpahinga pero heto at kasabay niyang lumabas si Jonas na tila bantay sarado sa bawat kilos niya. Tahimik lamang si Jonas, suot ang dark blue na polo. Nakatayo lang ito sa gilid ng sakyan ni Kay, nakasunod at palaging alerto. Narinig mo ba ako? Ulit niya, binaba ang sunglasses at tinitigan si Jonas. Sabi ko layuan mo ako. Hindi mo kailangan dumikit ng ganyan. Hindi na ako bata, no? Tumikhim lamang si Jonas. Hindi man lang siya tumingin kay Kay. Nakatingin si Jonas sa paligid na parang may binabantayan pa rin. Grabe, wala ka pa ring respeto. Kahit noong tayo pa ganyan ka, lagi mong inuuna yung trabaho mo kaysa sa atin. Trabaho ko to ngayon, Kay. Hindi ko ginagawa to dahil gusto ko. Pero pinapangalagaan ko yung buhay mo, hindi yung feelings mo. Alam mo bang nakakainis kang kausap? Yung tono mo pa lang parang gusto na kitang sabunutan. Subukan mo. Sagot ni Jonas, paunti-unting ngumiti pero walang saya sa mata. Baka mahalikan kita riyan. Napamura si Kay sa isip. Ang Jonas na ito talagang hindi na yung lalaking minahal niya noon. Noon palang ngiti, mahilig mang asar. Laging may dalang bulaklak kahit walang okasyon. Pero ngayon, para siyang robot. Talagang wala ka ng pakialam, no? Hindi ka man lang nagtatanong kung kumusta ako? Anya, tinanggal ang jacket at itinapon sa loob ng kotse. Hindi ako inutusan para makipagkamustahan. Inutusan ako para hindi ka mabaril. At kung gusto mong mamatay ka, sabihin mo lang, uuwi na ako. Napatawa si Kay, pero halatang pilit. Wow may gana ka pang magbiro. Kung di lang talaga ako sikat na CEO, baka binatukan na kita sa dami mong atraso. Hindi ko kailangan ng paalala kung gaano karami yung atraso ko sa'yo. Alam ko, araw-araw, dala-dala ko. Eh di wow, ang drama mo Next time, dala ka na rin ng gitara. Anyway, sa kondo mo ko ihatid. Ayoko na ng drama mo dito sa harapan ng mga staff ko. Fine, sumakay ka na. Sumakay si Kay sa passenger seat at pabagsak na sinara ang pintuan. Sumunod si Jonas sa driver's seat at binuhay ang makina. Ilang minuto silang tahimik habang bumabagtas sa EDSA. Hindi makatiis si Kay kaya muli niyang binasag ang katahimikan. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw pa. Sa dinami-dami ng bodyguard sa mundo, talagang ikaw pa. Nakakainis isipin. Hindi ko rin alam. Hindi ko naman hiniling to Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Total, hindi naman natin gustong pareho to Kung ikaw ang target, hindi mo dapat basta-bastang binibigkas yung resign na yan. Hindi to larong bata, Kay. Alam ko, hindi ako tanga, okay? Pero pwede ba kahit sandali lang, wag mo nga akong tratuhin pa na parang misyon na kailangan mong tapusin. Ano dapat? Tratuhin kita bilang ex ko? Para saan pa? Hindi ko naman hinihingi na balikan mo ko pero sana, kahit kaunting respeto man lang. Bilang tao, bilang dati mong mahal. Hindi agad sumagot si Jonas. Nakatingin lang siya sa kalsada pero bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan. Ginagalang kita, Kay. Sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Kaya nga kita binabantayan. Pero hindi iyon sapat para kay Kay. Kasi ang respeto para sa kanya, hindi lang proteksyon, pati na rin pakikiramdam at ang kakayahang makinig. At sa totoo lang, mas nasasaktan siya ngayon sa malamig na Jonas kaysa sa kung sinong hired bodyguard na walang emosyon. Hindi mo na ako kailangan pang iligtas. Masyado ka nang huli para gawin yon. Tahimik si Jonas, pero palihim siyang napangiti. Ilang linggo ang lumipas, patuloy pa rin ang mga threats sa buhay ni Kay, kaya todo protekta sa kanya si Jonas. Nakarelax si Kay, suot ang sunlight blue na dress, nakacross legs habang umiinom ng iced tea. Si Jonas naman ay nakasimpleng white shirt at khaki pants, nakatayo sa gilid pero ramdam ang presensya.
Pwede bang tumingin ka sa ibang direksyon? Reklamo ni Kay. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang phone. Nakakainis ka, Jonas. Parang scanner yung mga mata mo. Trabaho ko to, Kay. Sagot ni Jonas, nakangiti. Kailangan ang mga mata ko ay nasa iyo lamang. Kung sakaling may threat, mabilis akong makakaresponde. Threat? Nakabook tayo sa private resort. Puro lola ang mga guest. Merong nag-yoga kanina sa tabi ng pool. Unless, threat ako. Medyo banta sa akin. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Jonas, tila sinasadya ang bawat hakbang. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, ngumisi ang lalaki ng bahagya. Threat ka sa peace of mind ko. Jonas! Nanlilisik ang mata ni Kay, pero kita sa pisngi niya ang kaunting pamumula. Huwag mong gamitin sa akin yung mga linya mong cheap. Hindi cheap kapag totoo. Bulong niya, sabay umupo sa tabi ni Kay. Hindi mo ba napapansin? This past months, mas madalas ka nang umiti. Mas bihira mo na akong batuhin ng mga salita mong matatalim. Baka naman kasi nagsimula ka ng tumino. At hindi ko choice na ngumiti. Nakakahiya naman sa mga tao dito kapag magsungit ako, di ba? So, hindi ako ang dahilan? Pilit pa rin ngumiti si Jonas habang tinatabig ang isang hibla ng buhok na nahulog sa mukha ni Kay. Jonas! Sabay hampas niya sa braso ni Jonas. Ano bang problema mo? Bakit bigla kang ganyan makipag-usap? Anong ganyan? Tanong niya na kunwari inosente. Parang gusto mong iparamdam na may something pa. Humigop si Kay ng iced tea, pero halata sa mukha niya ang inis. Tahimik saglit si Jonas. Meron naman talaga. Jonas! Muli siyang tinapunan ng masungit na tingin ni Kay. Hindi na tayo, Jonas. Matagal na tayong tapos. Tapos nga, pero hindi naman ibig sabihin nun na nawala na agad lahat. Hindi lahat ng natapos ay dapat pang balikan. Pero may iba na kahit tapos na, paulit-ulit mong binabalikan sa isip. Sabay tingin niya kay Kay. Yung mga memorya, yung mga tawa, yung halikan nating dalawa. Tumigil ka! Sabay tayo niya. Halatang nabibigla sa usapan, pero tumayo din si Jonas. Kay, ilang buwan na tayo magkasama ulit. At alam kong napapansin mo rin. May nabago. Oo, pero may nananatili. Alam kong ginagalit kita, pero hindi mo rin may tatanggi na may kilig pa rin. Pag nag-aasaran tayo. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam. Dahan-dahang lumapit si Jonas kay Kay. Hindi ba ikaw yung unang nagselos nung makita mong kausap ko si Ari sa phone nung isang linggo? Hindi ako nagsiselos. Depensa niya pero ramdam ang pamumula ng kanyang muka. Hindi raw. Ngisi ni Jonas, saka dumistansya ng kaunti para hindi ito lalong mainis. Okay, fine. Let's say na naiinis ka pa rin sa akin dahil sa pagiging malamig ko noong una. Pero at least, aminado ako na gusto pa rin kita. Ikaw ba? Talaga bang wala ka nang nararamdaman? Tahimik. Nakatitig lang si Kay kay Jonas. Hindi alam ni Kay ang sasabihin. Nagiging flirty ang binata noong mga nakaraan at doon naiinis si Kay. Noong una ay si Kay ang nagsasabi kay Jonas na respetuhin siya at ang pinagsamahan nila. Ngayon ay si Jonas naman ang parang naghahabol. Hindi yan ang usapan natin. You are my bodyguard, Jonas. Yun lang. Tumango si Jonas kahit halatang masakit. Sige, pero kahit hindi kita ligawan ngayon, hayaan mo lang ako na pumasok muli sa buhay mo. Kahit na paunti-unti, hindi bilang bodyguard, bilang Jonas. Yung Jonas na kilala mo noon, pero mas matured at mas handa na ngayon. Hindi sumagot si Kay. Sa halip, tumalikod ito at naglakad papalayo.
pero hindi tuluyang umalis. Baka gusto mong sumabay sa dinner mamaya para hindi ka magmukhang loner. Tawag niya na parang walang nangyari. Lumingon si Kay, kunot noo. Hindi mo mabalak umalis na lang sa resort na to? Baka mamaya ikaw pa ang maging threat sa akin. Mas okay na yon kaysa maula ka ulit sa paningin ko. Naglakad muli si Kay, pero sa likod ng kanyang pagtataray ay ang pilit pinipigilang ngiti. Makalipas ang ilang linggo, kahit papaano ay nababawasan naman ang pagtataray ni Kay kay Jonas. At hindi rin naman umuubra sa binata ang pagtataray ng dalaga. At isang gabi, matapos ang isang party, nakainom si Kay ng inumin na may halong pampainit sa katawan. Mainit, hindi lang dahil sa alak, hindi lang dahil sa pulang ilaw ng hallway sa labas ng silid ni Kay. Kung hindi, dahil sa titig ni Jonas. Mula sa pintuan, matalim. Hinihila pa ni Kay ang zipper ng dress niya habang naglalakad papalapit kay Jonas. Hindi ko kailangan ng yaya. Bulong ni Kay, medyo hilo na. Hindi ko rin kailangan ng tagabantay ngayong gabi, Jonas. Nanatili lang ang tingin ni Jonas kay Kay. Masama ba talaga na hayaan mo ako mag-isa? Ha? Masama kasi yung iniinom mong alak, Kay. Pinaghalong pampainit at tikila yon. Alam mong delikado at kailangan nating malaman kung sino ang may gawa nun. Di ba bodyguard ka lang, hindi doktor? Pero sa halip na sagutin si Kay ni Jonas ng pabalang kagaya ng nakasanayan, lumapit ito. Tama ka. Bodyguard lang ako. Pero kahit pa, di kita hahayaan na mapahamak. Sumikip ang dibdib ni Kay sa narinig, lalo na nang lumapit sa kanya si Jonas ng tuluyan, inches away from her face. You are burning up. Sabi ko na sa'yo, hindi ba? Huwag mong ubusin yung inumin. Kung gusto ko talagang uminit, ano magagawa mo? Bahagyang kumibot ang labi ni Jonas, isang hakbang pa at magdidikit na ang kanilang katawan. Jonas. Ungol niya pero nang hawakan ni Jonas ang bewang ni Kay, mas lalong nag-init ang dalaga. Okay. Ang magpakalasing, ang uminom ng inumin, na alam mong magpapawala ng kontrol mo. Bakit, Jonas? Natatakot ka ba? Oh, hindi para sa aking sarili. Para sa'yo. Bahagyang natahimik si Kay, pero hindi niya inalis ang tingin. Instead, dahan-dahan niyang hinaplos ang dibdib ni Jonas sa ilalim ng suot nitong black button-down shirt. Jonas, yung mga halik mo noon, naaalala ko pa. Kung paano mo ako hinalikan down there. Sarap na sarap pa rin ako habang ini-imagine ko. Kinagat ni Jonas ang kanyang ibabang labi. Kita ang struggle sa mga mata. Ayoko nang bumalik sa dati, Kay. Hindi na ako yung lalaki na mabilis maging marupok sa'yo. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on, Jonas? Hindi. Berhen ka pa rin? Oh, Napasinghap si Kay. Hindi niya inakalang aamin ito ng ganoon kadiretso. Mas lalong uminit ang mukha ni Kay, hindi lang dahil sa inumin, kundi dahil sa hawak na Jonas sa kanya. Puta, all these years? dahil ikaw lang ang mahal ko noon. Hanggang ngayon. Biglang humigpit ang hawak ni Kay sa kwelyo ng damit ni Jonas. At sa isang iglap, naghalikan sila. Agad mapusok, nagkagatan ng mga labi. Pinapasok ang dila sa bawat isa. Habang magkadikit ang kanilang mga labi, hinila ni Jonas papalapit sa dingding si Kay. Hindi marahas pero may diin. Hawak ni Jonas ang batok ni Kay, ang bewang nito. Hindi mo alam kung ilang beses kong pinipigilan ang sarili ko. Bulong niya sa pagitan ng halik. Kung ilang beses kong sinabihan ang sarili ko na huwag ka nang gustuhin. Di wag mo nang pigilan pa ngayon. Wala nang makakapigil pa, Jonas. Hinawakan ni Kay ang pisngi ni Jonas.
habang paulit-ulit silang naghahalikan. Ito ba yung gusto mo, Kay? Bulong niya habang hinahalikan ang leeg ni Kay. Naipaalala ko sa'yo kung paano kita mahalin. Sinasabi ko bang ayoko? Kasi kapag nagsimula na ako, hindi na ako titigil pa. Paalala niya na ngayon ay hawak na ang hita niyang nakaangat sa bewang nito. At hindi ako katulad ng dati. Hindi ako marunong tumigil sa kalahati, Kay. Good. Bulong ni Kay habang pinapasok nito ang kamay sa buhok ni Jonas. Dahil hindi rin ako marunong magsisi kapag gusto ko. Napabulong ng mura si Jonas, sabay pisil sa hita ni Kay. Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy ko ang lahat ng matagal ko nang pinipigilan. Hinila siya ng dalaga palapit sa kama. Jonas. Sambit ni Kay habang magkadikit na ang kanilang katawan. I want you. I miss you, Jonas. Sa gabing to, akin ka. Sa akin ka lang, Kay. Napakapit si Kay habang gumagapang ang halik ni Jonas pababa ng kanyang leeg. Napasabunot si Kay sa buhok ni Jonas. Miss mo ako ng sobra? Walang araw na hindi kita naaalala. Pero kahit araw-araw pa akong umiiyak noon, hindi kita hinabol. Alam ko na ayaw mong habulin ka. Tama ka naman. Pero ngayon, hinahayaan kitang sumubok. Habang hinuhubad na ni Jonas ang damit ni Kay, napatitig si Kay habang kagat ang labi. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Tanging hininga, ungol at halik ang nagsasalita para sa kanila. Sabik na sabik silang dalawa sa bawat isa. Nakahiga na si Kay sa kama. Ang mga mata ay bahagyang nakapikit habang si Jonas ay nakapatong sa kanya. Hinahalikan ang leeg pababa sa kanyang balikat. Mainit, madiin at mapusok. Sa bawat dampi ng labi ni Jonas sa balat ni Kay, tila gumuguhit ng apoy sa kanyang katawan. Napapaliyad ang dalaga, sinasalubong ang bawat haplos. Katulad pa rin ng dati, ang iyong bango. Bulong na Jonas habang dinidilaan ang collarbone ni Kay. Namiss kita, Kay. Lalo na itong katawan mo. Napangiti ang dalaga habang napapaungol. Talaga lang ha? Hinawakan ni Jonas ang magkabilang kamay ni Kay at binaba sa ibabaw ng kama, sa kamarahang sinakmal ang kanyang labi. Kinagat na naman ng sobra ni Jonas. Simula ngayon, ako lang ang hahawak sa'yo. Then prove it. Sige nga, kung totoo yung sinasabi mo na ikaw lang. Mabilis na gumalaw si Jonas. Hinubad ang natitirang sapulot ni Kay habang pinagmamasdan ito na parang hayop. Nag-init lalo si Kay sa titig pa lamang ni Jonas. Madiin, mapang-angkin, puno ng kagustuhang sirain si Kay sa sarap. Alam mo ba na kahit ilang babae pang lumapit sa akin, wala akong pinatulan. Usal ni Jonas habang ang kamay niya ay dumudulas na sa pagitan ng mga hita ni Kay. Dahil tong katawan mong ito, tong ugali mong nakakainis, pero nakakalibog. Ikaw lang ang gusto ko. Napasinghap si Kay, napakapit sa ulunan ng kama. Sira ulo ka. Ang galing mong mga asar ha, habang hinahalikan mo ko. Hindi pa ito, Kay. Panimula pa lang to. At bago pa makasagot si Kay, muli siyang nilamon ng halik ni Jonas. Pero ngayon, mas mabangis at walang pagpipigil. Lumipat ang halik ni Jonas sa dibdib niya, dinilaan at sinipsip. Kinagat ng marahan habang ang isang kamay niya ay patuloy na gumagapang pababa. Marahang nilalaro ang kasalanan ni Kay. Napapikit siya, humigpit ang hawak sa buhok ni Jonas. Ipinahayag na nga ni Kay na gustong-gusto niya ang ginagawa sa kanya ni Jonas. Sabihin mong gusto mo ako. Gusto mong pasukin kita. Gusto mong angkinin kita buong gabi. Gusto ko ita. Bulong ni Kay, kagat labi, habol ang hininga.
Gusto ko yung ginagawa mo. Gusto ko lahat ng paghalik mo sa akin. At sa isang iglap, umangat si Jonas. Tinanggal ang natitira niyang suot. Pareho na nga sila ngayon na hubot-hubad. Tinitigan ni Jonas ang kabuuan ni Kay. Hinagod ng mata ang bawat kurba, bawat galaw, bawat hininga na parang musika sa kanyang tenga. Ang ganda mo, Kay. Pati mga ungol mo. Nakaka-addict. At hindi na naghintay pa si Jonas. Dahan-dahan na nga niyang ipinasok ang sarili kay Kay, habang kapwa sila nabasinghap. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Punong-puno ng init. Habang gumagalaw si Jonas, sinasalubong ni Kay ang bawat indayog. Mas lalong dumiin ang ritmo. Ang mga halik ay naging kagat. Ang mga hawakan ay naging sabunot. Habang ginagawa nila ang pagmamahalan, ay lumilikha sila ng tunog sa bawat salpukan ng kanilang katawan. Halos mabaliw sila sa sensasyon. Pawisan na, magulo na ang kama, nanginginig ang katawan ni Kay sa bawat ulos ni Jonas. At sa huling ulos, sabay silang napapikit, sabay na napakapit sa bawat isa. Habang nilalamon ng rurok ng sarap ang kanilang mga katawan. Nakahiga sila sa kama, parehong hingal, magkahawak pa rin ang kamay. Pinagmamasdan ni Jonas si Kay na may ngiting tagumpay sa labi. Alam mo ba, kung ano ang mas masarap kaysa sa nangyari sa atin? Ano? Yung ikaw pa rin yung kasama ko. Pagkatapos ng lahat. Ang sweet mo na naman ha. Hindi ba ako tapos sa'yo, Kay? May mga next round pa tayo. At muli na namang inangkin ni Jonas si Kay na napapaungol na lamang. Pagkatapos ng mangyari kina Kay at Jonas, parang normal na sa kanilang dalawa ang maghalikan madalas. Inaasar din ni Kay si Jonas. Sabado ng umaga, mula sa sala ng mansyon, tahimik na nagbabasa si Jonas ng isang security report sa tablet. Nakaupo siya sa malaking single-seater, nakasuot ng black shirt at faded jeans. Hawak ang tasa ng kape sa kaliwang kamay habang ang kanang daliri ay pinapalipat-lipat ang mga pahina sa screen. Tahimik ang paligid hanggang dumating si Kay. Aba, ang bodyguard ko na mas seryoso pa sa presidente. Sabay akyat niya sa armrest ng upuan ni Jonas. Dala-dala ang isang mangkok ng popcorn. Hindi sumagot ang lalaki. Hindi man lang siya tumingin. Jonas, bakit parang hindi ka na masayang makita ako? Namiss mo ba ako? Aminin mo na kasi. Napalingon si Jonas at dahan-dahang binaba ang tablet. Kung gusto mong malaman kung namiss kita, tanungin mo ang kama ko. Laging malamig tuwing wala ka. Ha? Excuse me? Kunwaring inis na sabi niya, pero alam niyang gumapang ang init sa batok niya. Ngumisi si Jonas. Akala ko ba, sanay ka sa asaran. Ngayon parang natahimik ka bigla. Lumagok si Jonas ng kape na para bang walang sinabi. Hindi nagpadaig si Kay. Tumayo siya mula sa armrest at tumapat kay Jonas. Inilagay ang isang kamay sa balikat ng lalaki habang may ngiting malandi sa labi. Feeling mo ha? Don't flatter yourself, Jonas. Kung hindi lang dahil binabayaran ka ni Daddy, baka matagal na kitang pinaalis. Ganoon ba? Tanong ni Jonas at tumayo. Mas mataas siya kay Kay, kaya automatic na napaatras ang babae. Bakit kada umaga, ikaw ang unang bumabati? At tuwing gabi, ikaw din ang huling nagpapanggap na hindi mo ako pinapansin. Nagpapanggap? Excuse me, hindi ako marunong magpanggap. Really? That night sa balcony, hindi ba? Siniko siya ni Kay bago pa matapos ang sinasabi. Hoy, quiet ka nga dyan. Ang bilis mong mairita. Pero aminin mo na, natatahimik ka lang kapag ako na ang naglalandi. Hindi lahat ng babae na kinakausap ka, type ka na, ha? Pero ikaw, ibang level. Agad mo ako napapainit. Napapikit si Kay sa frustration
at kilig na ayaw niyang aminin. Alam mo, Jonas, kung hindi mo lang ako iniwan dati, baka... Baka ano? Baka in love ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Che! Itinulak niya ng bahagya ang dibdib ni Jonas, pero hindi ito natinag, lalo lang lumapit. Napansin ni Kay kung gaano na ito kalapit. Taba sinasadya ni Jonas na pabulong ito kung magsalita, at ang boses niya ay malalim at mababa. Nakakakiliti sa leeg. Nakasar ka kasi ako lang nakakapagpatahimik sa'yo. Pero sa kama ang ingay mo. Nakatitig siya sa mga mata ni Kay na namumula na ang pisngi. Hindi tuloy alam ni Kay kung lalayo ba siya o muling hahampasin ang lalaki. Pero hindi rin siya makatingin ng diretso. Ano? Natahimik ka na naman. Ngayon tumahimik ko. Ang yabang mo. Napalingon si Kay palayo pero hindi nawala ang kanyang ngiti. Pero kinikilig ka. Ha? Hindi ah. Gusto mo tanungin natin ang pulso mo? Sabay abot ni Jonas sa pulsuhan ni Kay. Hoy! Napaatras siya. Alam mo, nakakainis ka. Pero ang cute ko, hindi ba? Feeling mo naman? Ngumiti si Jonas at dahan-dahang lumapit muli. This time, hindi na siya nangaasar. Ang ngiti niya ay may halong lambing. Kay, sa totoo lang, gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ako umalis dati dahil gusto ko. Umalis ako kasi alam kong wala pa ako sa tamang lugar para alagaan ka. Mayaman ka at gusto kong ibigay sa'yo ang lahat, kaya inabot ko na muna ang pangarap ko. Kahit na alam kong masasaktan ka. Eh ngayon, nasa lugar ka na ba? Simula nang tinanggap kong trabahong ito, araw-araw kong sinasabi sa sarili ko, wag na. Pero hindi ko rin mapigilan eh. Kasi ikaw na yan. Nagsikap ako ng dahil sa'yo. Sabi ko sa sarili ko dati, pag nakita kita ulit, sisigawan kita. Magwawala ako. Eh bakit hindi mo ginagawa ngayon? Kasi, ang hirap magalit no kapag ikaw yung kaharap. Lalo na kapag bumiti ka ng ganyan. Tahimik silang dalawa. Matagal, saka biglang tumunog ang phone ni Jonas. Napatingin silang pareho sa screen. Update mula sa isa sa mga gwardya sa labas. May paparating. Hindi kilala. Agad bumalik si Jonas sa professional mode at si Kay naman ay napatalon ng kaunti. Okay. Guard mode ka na ulit. Mamaya ka sa akin sa kama. Baliw ka. Mahinang bulong ni Kay pero halata siyang napangiti. Ang tiyahin lang ni Kay ang dumating at kinamusta siya. Pagkatapos, nung kinagabihan ay magkasama na naman sina Kay at Jonas sa iisang silid. Muling nagtalik kahit pa hindi malinaw sa kanila kung ano ba silang dalawa. Ngunit isang gabi, habang masayang pauwi sina Kay at Jonas galing sa isang restaurant dahil kumain silang dalawa, bigla na lamang nabaril si Jonas at agad nawalan ng malay. Sa ospital, makalipas ang insidente, tahimik ang buong hallway. Mula sa loob ng emergency room, naririnig ni Kay ang mabilisang kilos ng mga doktor at nurse. Wala siyang ibang maramdaman kundi ang takot. Hindi niya akalain na ang masasayang araw na magkasama sila ni Jonas ay mauuwi sa gantong kadelikadong sitwasyon. Nasa gilid ng hallway si Kay, nakaupo sa malamig na upuan habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Namumugto ang mga mata, namamaga ang mga labi sa kakaiyak. Ilang sandali pa ay dumating si Don Jacob, ang kanyang ama. Halata itong nagmamadali. Halos hindi pa maayos ang pagkakasuot ng kanyang coat at basa pa ng pawis ang leeg nito. Kay! Tawag ni Don Jacob, agad lumapit sa anak. Pagkakita pa lang niya sa ama, tumayo si Kay at agad yumakap dito. Walang salitang binitawan kaagad, kundi isang mahinang hikbi ang tumatakas sa kanyang mga labi. Dad, muntik ka na siyang mamatay. Muntik na. Hinagod ng ama ang likod ng anak. Anak,
Kalma lang. Nandito na si Daddy. Ano ba ang nangyari? Galing kami sa restaurant kanina, Dad. Pauwi na po sana. Tapos, bigla na lang pong nabaril si Jonas. Dapat ako po yun, Daddy. Pero niyakap niya ako. Saglit na patigil si Don Jacob. Tinignan niya ang kanyang anak. Puno ng pagtataka at emosyon ang kanyang mga mata. Niyakap ka niya para iligtas ka. Opo, Daddy. Wala po siyang iniisip kundi yung kaligtasan ko. Kung hindi niya ginawa yun, baka ako na po yung nasa loob ngayon at hindi siya. Umupo si Don Jacob sa kanyang tabi. Ilang saglit siyang tahimik bago muling nagsalita. Hindi ko alam na ganito na pala kalalim ang pinagsamahan ninyong dalawa. Daddy, hindi ko siya kayang mawala sa akin. Paano kung may mangyari sa kanya na hindi maganda? Hindi pa kami nagkakapag-usap ng maayos. Mahal mo ba siya, anak? Mahalaga ba sa'yo si Jonas? Opo, Daddy. Mahal na mahal ko pa rin siya. Ang tanga ko, Daddy, kasi hindi ko man lang inamin na naghintay ako sa kanya. Hindi ako umamin kasi natakot ako. Ayoko masaktan ulit. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinawakan si Kay ng kanyang ama sa balikat. Anak, minsan, kailangan nating mapunta sa ganitong sitwasyon muna bago natin mapagtanto na hindi pala natin kayang mawala ang taong iyon sa ating buhay. At kung si Jonas nga talaga ang para sa iyo, ay huwag mo nang sayangin. Hindi lahat ng lalaki ibubuhis ang buhay para sa isang babae. Daddy, hindi ko na kaya. Ayoko siyang mawala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may mangyari sa kanya. Tiwala lang, anak. Malakas ang katawan nun. At mas matindi ang dahilan niyang mabuhay dahil nariyan ka. Maya-maya pa ay lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad silang tumayo. Kamusta po si Jonas? Stable na po siya. Walang tinamaan na vital organs. Sa kabutihang palad, ligtas na po siya. Nasa recovery room na po siya sa ngayon. Salamat po, Dok. Ngumiti ang doktor at tumango. Pagkatapos ay umalis na rin. Tinignan siya ng kanyang ama. Puntahan mo siya, anak. Nasa recovery na siya. Baka ikaw ang gustong-gusto niyang makita pagdilat ng kanyang mata. Sige po, Daddy. Marahan ang lakad ni Kay patungo sa recovery room. Sa sandaling iyon, alam ni Kay na hindi niya na kaya pang baliwalain si Jonas. Hindi na siya makapagsisinungaling pa sa sarili niya dahil kahit ilang beses pa siyang magdaray, kahit paulit-ulit pa siyang landiin ni Jonas, alam niya na si Jonas pa rin talaga ang laman ng puso niya. Ilang araw ang makalipas, ilang araw na rin na hindi makatulog ng maayos si Kay dahil si Jonas ang nasa isipan niya. Tahimik ang buong silid ng ospital. Tanging tunog ng monitor at marahang ihip ng aircon ang maririnig. Sa loob ng kwarto, nakaupo na sa gilid ng kama si Kay, habang nakatitig sa mukha ni Jonas na mahimbing ang tulog. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga kamay ni Kay sa tuwing naaalala ang dugo sa dibdib ni Jonas. At ang takot na baka mawala na si Jonas ng tuluyan sa kanya, lalo na at hindi pa niya naaamin na mahal pa rin niya ang dating kasintahan. Napabuntong hininga siya, isa, dalawa, at tuluyang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang tanga-tanga mo talaga. Wala ka nang ginawa kundi ang sakyan lahat ng katarayan na pinapakita ko. Pero kahit kailan hindi ka sumuko. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ni Jonas at sandaling siniksik ang sarili sa gilid ng kama. Mahal pa rin kita, Jonas. Ewan ko ba, nakakainis ka pero nung nakita kong duguan ka, parang hindi ko na kayang huminga. Akala ko noon, kaya ko nang mabuhay nang wala ka. Akala ko noon, galit lang yung meron ako para sa'yo. Pero nung nahiga ka rito,
Para kang mundo ko na binabawi sa akin. Alam mo ba na sinisisi ko ang sarili ko? Kasi kung hindi dahil sa akin, wala ka sana rito. Bakit ba kasi grabe mo akong protektahan, ha? Hindi ko alam kung bakit hindi ka pa rin nawawala sa puso ko. Ang dami kong pwedeng piliin, Jonas. Ang dami. Pero, bakit ikaw pa rin? Kasi ikaw lang yung nais ng puso ko, Jonas. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Kaya sana gumising ka na. Sa kabilang banda ng kama, bahagyang gumalaw ang kamay ni Jonas. Hindi siya totoong tulog. Naririnig niya ang bawat salitang binibitawan ni Kay, ngunit pinili niyang manahimik dahil nais niyang mapakinggan ang mga sinasabi ni Kay. Kung sakaling mawala ka, hindi ko alam kung paano ko bubuin ulit yung sarili ko. Natatakot ako, Jonas. Natatakot ako na mawala ka ulit. Tumahimik si Kay, ilang segundo at ilang minuto. Nagangat siya ng ulo at muling tumitig sa mukha ni Jonas. Mahal pa rin kita. Yun lang naman talaga ang gusto kong sabihin eh. Ang tanga ko, no? Sinasabi ko to habang tulog ka. Pero at least, hindi mo maririnig. Hindi mo ako maaasar. Muling nanahimik ang silid. Maya-maya pa ay marahang tumayo si Kay at tinakpan ng kumot si Jonas. Pero bago pa siya makalayo, isang tinig ang pumigil sa kanya. Pangit ang speech mo. Kulang sa punchline. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kay. Napalingon siya kaagad at tumama ang paningin niya sa mga mata ni Jonas na bahagyang nakangiti. Jonas? Gising ka? Hindi agad nakasagot si Jonas. Bagkus ay sinubukang umayos ng upo pero ramdam pa rin ang kirot sa bandang dibdib niya. Akala ko ba tulog ka? Lahat yun, narinig mo? Oo. Simula pa noong sinabi mo na mahal mo pa rin ako. Grabe ka! Dapat sinabi mo nagising ka na pala. Bakit? Tara huminto ka. Ayoko nga. Patawad. Patawad kung hindi ko sinabi yon na mahal pa rin kita. Hindi mo kailangan humingi ng tawad kay ako rin naman eh. Kahit ilang taon na ang lumipas, ikaw pa rin ang mahal ko. Bakit hindi ka naghanap ng iba? Ang daming pwedeng magmahal sa'yo. Ang daming babae riyan. Dahil hindi ikaw yung iba. Hindi ikaw yung kahit na sino lang. Ikaw si Kay. Makulit, maarte, mataray. Pero mahal ko. Lagi mo mang tinatarayan ang lahat. Pero alam ko, mabait ka. Mahina kapag nasasaktan. At ako lang ang gustong dumamay sa'yo. Napaluha muli si Kay. Pero ngayon, hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na muli niyang naramdaman sa piling ni Jonas. Lumapit si Kay at marahang niyakap ang lalaki. Kung sakaling papayag ka, pwede ba tayong magsimulang muli? Hinaplos si Jonas ang buhok niya at marahang ngumiti. Simula ulit. Talaga bang gusto mong balikan ulit? Yung pambabara mo sa akin noon. Sinira mo naman yung moment. Ganoon talaga. O ano? So, tayo na ba ulit? Aba, ang bilis mo naman. Natawa si Jonas at hinalikan sa noo si Kay. O sige na nga. Manliligaw na ulit ako. Mahal ko. Ayoko nang manligaw ka pa. Tayo na. Baka mawala ka pa eh. At sa pagitan ng tuwa, luha at simpleng yakap, unti-unti nang gumaan ang bigat sa puso ni Kay. Marahil ito na nga ang simula ng panibago nilang relasyon. Hindi na bilang bodyguard at pasaway na amo, kundi bilang dalawang pusong naniniwala sa second chance. Agad chinek ng doktor si Jonas. Dumating din ang ama ni Kay na kinamusta ang lalaki. Magkahalong kaba at galit ang bumalot kay Kay habang maingat niyang pinapalitan ng bagong benda ang sugat ni Jonas sa dibdib.
Nakaupo ito sa hospital bed, nakasando at parang walang nangyari. Aray, Reklamo niya pero may ngiti sa mga labi. Aray ka pa riyan. Tumaas ang kilay niya habang nilalagyan ng ointment ang sugat. Mabuti nga't hindi ka talaga tinamaan sa bandang puso. Kundi, baka hindi mo naabutan pa tong pag-aalaga ko sa'yo. Tinapik ni Jonas ang hita ni Kay gamit ang likod ng kanyang kamay. Pasimpleng nanunukso. grabe ka talaga mag-alaga, Miss Kay. Para ako may full service nurse na pang Miss Universe ang ganda. Napasinghap si Kay, agad binawi ang hita. Ay, tumigil ka ha, Jonas. Baka maulit pa yung tama mo. Baka sa susunod sa noo mo na. Bakit? Para kang apektado masyado. Akala ko ba wala ka ng pakialam sa akin, mahal. Hindi nagsalita si Kay. Umiwas ito ng tingin dahil kinikilig siya. Binaba ni Jonas ang tingin sa mga kamay ni Kay na ngayon ay marahang hinihimas ang dibdib niya habang nilalagyan ng bagong tape ang bandage. Tignan mo to. Hindi mo naman to gagawin kung wala ka pa rin pakialam, di ba? Shut up! Mahinang sagot din naman ni Kay, pero nanatili ang kamay niya sa braso ni Jonas. Ngumiti ang lalaki. Ano nga raw ulit yung sinabi mo? Mahal pa rin kita, Jonas. Ganun ba yun? Ikaw talaga, Jonas. Talagang tatanggalan na kita ng benda. Biglang hinawakan ni Jonas ang kamay ni Kay. Maingat at hindi mahigpit, pero may lambing. Huwag ka na munang umalis. Kahit asarin mo ako ng buong araw. Kahit barahin mo ako. Tuwing makikita mo ako. Kay, gusto ko lang na nariyan ka. Akala ko dati, kaya ko nang itapon ng lahat, Jonas. Pero nung muntik ka nang mawala, narealize ko na hindi pala ganoon kadali. Pareho tayo. Kay, ang cute mo pala kapag concerned ka. Che, hindi ako cute. Hindi ba? Bakit? Parang gusto na kitang halikan ngayon. Ewan ko sa'yo, baka tinamaan ka talaga sa ulo. Baka nga. Pero, tinamaan ako sa puso eh. Talagang ang baduy mo pa rin. Sige na nga. Bulong niya. At bago pa man makapagreklamo si Kay, marahan niya itong hinalikan sa pisngi. Biglang napamulat si Kay na patitig kay Jonas. Hoy, protesta niya pero bago pa siya muling makapagsalita, bigla siyang hinalikan na Jonas sa labi niya. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago sila parehong umatras. Wala lang yun. Baka kasi mawala na naman ako bigla eh. Kaya sinulit ko na. Isa pa ha? Dadagdagan ko yung sugat mo at lalagyan ko ng maraming bandage. Kahit buong katawan ko lagyan mo, okay lang sa akin. Basta ikaw. Ay nako, Jonas. Sabay iwas niya pero hindi maitago ang kanyang ngiti. Nang dumating na ang pagkain ni Jonas, ay agad na siyang pinakain ni Kay. Pero panay ang halik ni Jonas sa labi ng dalaga. Kaya sa huli, ay muli silang naghalikan. Hindi naman makatanggi ang dalaga kasi gusto rin niya. Ilang araw matapos ma-discharge si Jonas mula sa ospital, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Maalinsangan ng hapon, tahimik sa loob ng sala maliban sa tunog ng electric fan at mahinang ugong ng radyo. Nakaupo si Jonas sa gilid ng sofa, bitbit ang isang tasa ng kape habang nakatanaw sa bintana. Dumating si Kay mula sa kusina, hawak ang isang plato ng tinapay. Humigpit ang hawak ni Jonas na nasa tasa ng kape nang umupo si Kay sa kanyang harapan. At wala man lang paalam ay lumuhod ito sa sahig. Inilapag ang tinapay sa center table, saka dumiretso sa pag-upo sa kanyang mga hita. Uy! Gulat na saad ng lalaki, pero may ngiti sa labi. Anong uy? Tanong niya habang inaayos ang pagkakaupo niya sa kandungan ng lalaki. Bakit hindi ka ba natutuwa? Natutuwa ako. Bulong niya habang inaamoy si Kay. Kaya nga baka mabitawan ko tong kape ko eh.
sa sobrang tuwa. Tapon mo na. Sabay kuha ni Kay sa tasa. Ako na lang yung painitin mo. Uy, ang aga-aga. Bastos ka. 3:00 na ng hapon, no? Sagot niya sabay sandal sa balikat ni Jonas. At saka, hindi ko kasalanan kung ang utak mo ay puro kalaswaan. Paano ba naman? Ikaw nga itong umupo sa akin na parang wala kang pakialam kung may kaharap tayo. Wala namang kaharap ah. Maliban na lang kung may multo rito. Kung may multo man, baka sila pa yung mainggit sa akin. Tigilan mo nga ako riyan. Napatingin si Jonas sa mga mata ni Kay. Ilang linggo na tayong ganito. Pero, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na pinayagan mo akong bumalik sa buhay mo. Wala naman ako sinabing pinatawad na kita ha. Joke lang. Baka nagsasama lang tayo kasi masarap ka magpakain. Pakainin kita araw-araw eh. Basta, huwag mo na akong papalisin ha. Sus, marunong ka pala magmakaawa. Asar ni Kay, sabay hawak sa panga ni Jonas. Hindi ko akalain na ito pa rin pala yung lalaki na halos hindi ako habulin dati. Sinadya ko yon. Ayaw kong habulin ka. Habang galit ka. Gusto kong pagbalik ko. Desidido ka na ulit. At ngayon, nandito ka na ulit sa kandungan ko. Tsamba lang no. Hindi ito tsamba, mahal. Gusto mo rin to. Sabay hablos niya sa hita ni Kay. Gusto mo akong katabi. Gusto mo akong kasama. Gusto mo akong halikan. Grabe ka, ka-confident ngayon na. Tukso niya pero hindi na nakaiwas nang tumapat ang mukha ni Jonas sa mukha niya. Sige nga, halikan mo nga ako kung totoo yung sinasabi mo. Hindi na kailangan pang ulitin. Nilapit ni Jonas ang labi niya. Dahan-dahang hinalikan si Kay. Mainit, mabagal, at puno ng pagnanasa. Hawak ni Jonas ang batok ni Kay habang ang isa ay gumagapang sa bewang nito. Napasinghap ang dalaga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tangaina, Jonas. Huwag mo akong ginaganyan ha. Nabubuhay yung patay kong emosyon. Patay na ba talaga? O tinulog lang sandali? Bulong niya habang hinahalik-halikan ang panga ni Kay pababa sa leeg. Kasi ako, kahit ilang gabi pa, na hindi ako makatulog. Ikaw pa rin yung iniisip ko. Kaya pala may eyebags ka ngayon. Jonas, kung di mo ako titigilan dyan, baka Baka ano? dito sa sala umungol ako. Eh di umungol ka. Sarili nating bahay to. Ang landi mo talaga, ano? Nangingiting sabi ni Kay pero hindi na rin nakapagpigil. Siya na ang kusang humawak sa batok ni Jonas at muling siniil ito ng halik sa labi. Mas mapusok, mas malalim. Ang mga kamay ni Jonas ay nakahawak sa bewang ni Kay, hinahablos. Habang si Kay nakayakap na sa leeg ni Jonas. Halos maipit na ang pagitan nilang dalawa sa sobrang lapit. Alam mo, Jonas, aniya habang dinidilaan ang gilid ng labi ng lalaki. Talagang miss na kita, pati yung mabango mong hininga down there. Uy, grabe ka. Kung ganyan ka kabastos, baka halikan na lang kita para tumahimik ka. Huwag dito sa sala, hayop ka talaga, no? Maya-may mapunit yung sofa, wala na tayong mauupuan. Okay lang. Papalitan ko ng mas malambot para pwede tayong maghalikan ng mas komportable. Kahit sa sahig nga lang okay na. Basta kasama kita, Jonas. Pero, mas okay kung may unan. Biglang natigilan si Jonas, hindi dahil sa biro, kundi sa sinabi ni Kay. Talagang kasama na kita. Seryoso ka ba talaga? Wala na akong ibang gusto, Jonas. Kahit ilang ulit pa tayong masaktan, kung sa dulo, ikaw pa rin ang makakasama ko. Okay lang. Ayoko nang palipasin pa ang mga panahon na hindi kita kasama. Ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto kong ayusin ang buhay ko noon. At kahit ilang sugat pang madagdag sa katawan ko,
Basta ikaw pa rin ang maglalagay ng bandage. Lalaban ako. Ang corny mo talaga, no? Pero ikaw pa rin yung kasama ko, hindi ba? Hmm. Inilapit ni Kay ang mukha niya. Dinampi ang labi sa labi ni Jonas. Oo nga, no? Ako pa rin. Kasi talagang wala ka ng choice. Hindi pa man tuluyang natatapos ang halik nila, ay muling kumilos si Jonas. Gamit ang dalawang kamay, hinapit niya si Kay palapit. Parang gusto niyang ipaalala dito kung gaano niya kamis ang bawat parte ng katawan nito. Wala nang atrasan to, Kay. Bulong niya habang muli niyang siniil ng halik si Kay. Kapag sinimulan ko to, baka hindi na kita tantanan. Eh di, huwag mo akong tantanan. Subukan mo huminto at babalian kita. Napatawa si Jonas pero hindi na rin siya nagpaawat. Kinagat niya ng marahan ang ibabang labi ni Kay. Ang sarap mong landiin. Parang sarap mong kalmutin buong gabi. Bakit hindi mo subukang gawin? Pa-challenge niya habang ang mga daliri niya ay gumagapang na sa batok ni Jonas pababa sa dibdib. Mariing napaungol tuloy ang lalaki. Ganyan ka talaga, ano? Mapang-akit. Pero ang hirap bitawan. Sino ba nagsabing bitawan mo ako? Mahal mo ako, di ba? Kainin mo ako ng buo. Wala na akong pakialam kung hapon na. Sa akin ka ngayon. Napaungol ang dalaga. Kinagat ni Kay ang labi niya habang tinutulungang alisin ang sariling saplot. Galingan mo ha, kasi kapag bitin ako, susunod ako sa trabaho mo at doon natin itutuloy. At walang alinlangan, sabay na nga silang humiga sa may sofa. Siksikan at makipot pero hindi nila alintana. Sa pagitan ng mga halik at ungol, lahat ng bagay sa paligid ay nawala. Ang init, ang ingay ng electric fan, pati na ang oras. Habang pinupuno ni Jonas ng halik ang katawan ni Kay, hindi na mapigilan pa ng dalaga ang mapadaing. Habang gumagawa sila ng pagmamahalan, ay hindi nila mapigilang i-express ang kanilang damdamin. Habang nagugustuhan nila ang kanilang ginagawa. Ang tagal ko ulit inantay ito. Huwag ka magalala. Sabay sip-sip niya sa nipple ni Kay. Babawi ako sa lahat ng gabi na hindi kita mahawakan. At ngayon, uhubarin ko ang lahat ng takot mo. Pati yung galit mo. O di, pati panty ko hubarin mo na rin. Baka makalimutan mo sa sobrang kadaldalan mo. Ay, sorry. Nasarapan kasi ako sa dirty mouth mo. Kaya nga gamitin mo na yan sa ibang bagay, hindi lang sa daldal, ha? At muli silang naghalikan ng mapusok. Hanggang si Kay na nga ang gumagalaw sa ibabaw ni Jonas. At inalalaya naman ni Jonas si Kay. Ilang buwan ang makalipas, naging masaya ang relasyon ni Jonas at Kay. Aprobado na rin sa tatay ni Kay. Nalaman din ng dalaga na may sariling kumpanya pala si Jonas. At ang katotohanang si Jonas ang lumapit sa ama ni Kay nang malamang kailangan ito ng bodyguard. Mag-business partner kasi sila. Pero ang pinaka-revelasyon ay ang tao sa likod ng pagbabanta sa buhay ni Kay dahil hindi niya inaasahan na ang isa sa pinagkakatiwalaan niya ang may nais siyang patayin. Tahimik ang paligid ng presinto, maliban sa mahinang tiktak ng orasan sa dingding at ang tunog ng ballpen ng pulis na nagsusulat ng report. Sa isang sulok ng silid, naroon si Roxanne, nakaupo sa bangko, nakayuko, nangangatog at luhaan. Ang dating matapang na si Roxanne ngayon ay tila batang natatakot at nawawala. Bumukas ang pintuan. Sa likod ng pulis na nagbukas ito, pumasok si Kay, nakasuot ng itim na blouse at jeans, hawak ang kanyang bag, at bakas sa muka ang galit at lungkot. Napatigil si Roxanne sa pag-iyak at napatingin kay Kay. Ate Kay! Bulong ni Roxanne halos hindi marinig.
Napatayo si Roxanne, ngunit pinigilan siya ng pulis. Tumango lang si Kay sa opisyal. Pwede ba kaming mag-usap? Sandali lang. Babantayan ko kayo mula rito, ma'am. Sagot ng pulis sa kalumayo ng kaunti, ngunit nanatiling alerto. Lumapit si Kay, dahan-dahan pero matigas ang lakad. Umupo siya sa harapan ng pinsan. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Bakit, ha? Bakit mo ginawa to, Roxanne? Umiyak muli si Roxanne. Nanginginig ang kanyang labi habang nagsasalita. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko na alam ang sarili ko, ate. Sobrang inggit ako sa'yo. Takot, galit. Lahat ng iyon, sabay-sabay. Inggit? Sa akin? Kumuyom ang kamao ni Kay. Roxanne, pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kapatid. Kung anong meron ako, binibigay ko rin sa'yo. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng pagtangkaan ng buhay ko, ikaw pa? Alam kong mali ako. Hindi ko sinasadya, ate. Nung makita kong masaya ka na sa buhay mo, parang may boses sa isip ko na nagsasabi na hindi ako sapat, na wala akong kwenta, na wala nang magmamahal sa akin. Natahimik si Kay. Malalim siyang huminga. Tumulo na rin ang luha sa kanyang pisngi. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Gaano ako pinaglaban ng tiwala ko sa'yo kahit minsan may kutob na ako? Napayo ko si Roxanne. Araw-araw akong binabangungot sa ginawa ko. Hindi ko balak saktan si Jonas. Hindi ko balak na umabot sa ganito. Pero umabot. Na-ospital siya ng dahil sa'yo. Dahil sa inggit mo na hindi mo sinubukang pigilan. Napahagulgol si Roxanne na parang batang nawawala. Sorry. Sorry, ate. Sorry. Tumayo si Kay, lumapit kay Roxanne. Tinignan siya ng matagal, puno ng sakit at galit sa mata. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may awa. Bumalik sa alaala ni Kay ang kabataan nila na sabay nanonood ng cartoons, naglalaro, nagsusumbong sa bawat isa. Alam mo, ang hirap magalit sa'yo dahil minahal kita bilang kapatid. Hanggang ngayon kahit galit ako, kahit gusto kong mawala ka na sa paningin ko, naawa ako sa'yo. Ate, patawarin mo ako. Roxanne, hindi mo lang ako sinaktan. Sinaktan mo ang sarili mo. At ang mas masakit, pinili mong sirain ang meron sa atin nang dahil lang sa inggit mo. Tahimik, tanging iyak lang ni Roxanne ang maririnig. Huwag mong asahan na agad kitang mapapatawad. Pero umaasa ako na balang araw, matututo ka. Hindi lang mag-sorry, kundi tumayo at ayusin mo sarili mo. Kung totoo nga may sakit ka, tanggapin mo. Magpagamot ka. Harapin mo to ng buong buo. Gagawin ko ang lahat. Tumango si Kay. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang luha. Good. Kasi kung hindi, wala ka ng matitirang pamilya sa labas ng kulungan dahil ako lang ang meron ka. Tahimik pa rin ang presinto. Nananatiling tahimik ang pulis sa may gilid, nakamasid. Tila nag-aalala na baka muling sumabog ang tensyon. Si Kay ang biglang napaiyak. Hindi na niya napigilan. Tila biglang bumulusok ang lahat ng sakit. Lahat ng pinigilan niyang galit at lungkot. Lahat ng alaala ng kanilang kabataan. Sabay-sabay na sumabog mula sa kanyang dibdib. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Ang mga balikat niya ay nag-angat baba habang umiiyak. Habang humihikbi. Roxanne, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa sa akin to. Sa atin. Sa sarili mo. Lumuhod si Roxanne sa harapan ni Kay. Ate, patawarin mo ako, ate.
Hindi ko na alam ang sarili ko eh. Hindi ko na alam kung ano ang tama. Akala ko kapag nawala ka, magiging masaya ako. Pero hindi. Lalo lang akong nawawasak. Hindi ako makapaniwala, Roxanne, kasi mahal na mahal kita bilang kapatid. Kasi alam ko kung ano ang nararanasan mo. Kung ano ang nararamdaman mo sa pamilya mo. Kaya nais kong protektahan. Hindi matapos ni Kay ang sinasabi. Nanginginig siya sa bawat salita. Tumingin siya kay Roxanne, ang pinsan niya na halos tinuturing na niyang kapatid. Ang batang kasabay niyang lumaki. Ang kausap niya gabi-gabi sa cellphone noong high school pa lamang sila. Ngayon, heto at nasa harapan niya. Durog, parang nababaliw at halos wala na sa sarili. Si Roxanne umiiyak na parang nawawala sa sariling ulirat. Sumusobsob sa paanan ni Kay. Ate, sorry. Wala akong ibang sinisisi kundi ang sarili ko. Minsan, parang may boses talaga sa utak ko eh. Parang may bumubulong talaga na dapat mawala ka. Dapat mawala ang lahat ng meron ka. Hindi ko na makontrol ang sarili ko, ate. Roxanne, tinangka mong kunin ang buhay ko. Oo, alam kong wala na akong excuse doon. Hindi ko na maibabalik ang oras. Pero ate, pinagsisisihan ko na to. Lahat ng oras sa kulungan, sa ospital, sa loob ng isip ko, puro ikaw ang iniisip ko. Ikaw na laging nariyan. Ikaw na palaging may tiwala. Ikaw rin ang sinaktan ko. Alam mo ba kung gaano kahirap yung panahon na iniisip ko na baka biglang mawala ako? Baka si Jonas na lang ang makita ko bago ako mawalan ng malay? Paano mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun sa isang tao na tinawag kang kapatid? Ha? Sinaktan mo si Jonas. Ako. Sinaktan mo ang pamilya natin. At ang mas masakit, sinaktan mo rin ang sarili mo. Mas grabe pang ginawa mong sugat sa sarili mo kaysa sa ginawa mo sa amin. Nagpatingin na ako, ate. Dinala na ako sa psychiatrist. Sabi nila, may borderline personality disorder daw ako. Sabi nila kailangan ko ng tulong, ng maintenance, ng therapy. Wala akong dahilan, pero gusto ko ng lunas. Ate, gusto kong ayusin to. Ayusin mo ang sarili mo. Opo, ate. Aayusin ko ang sarili ko. Patawad talaga, ate. Napahawak si Kay sa dibdib niya. Tumayo siya at lumapit. Walang salita. Hinaplos niya ang buhok ni Roxanne. Marahan kagaya ng ginagawa niya dati noong bata pa sila kapag umiiyak ito sa kanya. Alam mo bang ilang gabi ako na hindi makatulog kakaisip? Kung saan ako nagkulang sa'yo? Kung bakit hindi mo sinabing na hirap ka na? Kung bakit hindi mo ako sinabihan na may bumabagabag sa'yo? Sobrang takot ko, ate. Natatakot ako isipin mo na baliw na ako. O selosa. O inggitera ng walang kwenta. Roxanne, hindi kita iniwan noon. Hindi ko rin naman kayang talikuran ka ngayon. Kahit ganito pa ang nangyari. Nagangat ng tingin si Roxanne, gulat at hindi makapaniwala. Ate, hindi kita pinapatawad. Hindi pa. Pero hindi rin kita iiwan. Dahil alam kong kailangan mo ako ngayon. Salamat, ate. Salamat kahit wala akong karapatan na marinig yan. Magbabayad ka sa batas, Roxanne. Hindi ko pipigilan yon. Pero ang totoong laban, nasa loob mo. Harapin mo to, ha? Gamutin mo ang sarili mo. Huwag mo nga hayaan na ito ang magdikta sa buong buhay mo. Gagawin ko ang lahat. May ilang sandaling katahimikan mula sa silid. Si Kay lumapit sa pintuan, pero bago ito tuluyang buksan, lumingon siya pabalik. Mahal pa rin kita, Roxanne. Hihintahin ka ni ate.
At sa huling sulyap ni Kay kay Roxanne, hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanyang muka, kundi lungkot, malalim, matinding lungkot na para bang nawalan siya ng mahal sa buhay. Kahit buhay pa ang nasa kanyang harapan. Lumakad si Kay palayo at naiwan si Roxanne sa presinto. Umiiyak, basang-basa ng luha, pero ngayon ay may kasalanan siyang kailangan pagbayaran. 6 na taon ang makalipas. Tahimik ang gabi sa Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at sa malawak na bakuran ng bahay ay maririnig ang mga tawanan ng 3 bata habang abala sa paghahabol-habulan. Sa terasa, nakaupo si Kay, may hawak na tasa ng mainit na tsokolate habang pinagmamasdan ang mga anak nila ni Jonas na masayang naglalaro kasama ang kanilang yaya. Sa tabi ni Kay, si Jonas, nakasandal sa upuan. Yakap siya habang nilalaro ang wedding ring sa kanyang daliri. Hindi mo ba namimiss ang ganito tuwing December? Tanong ni Jonas habang nakatingin sa malayo, sa kumikislap na mga ilaw mula sa bahay sa kabilang burol. Namimiss ko, pero ngayon, mas buo na ako. Sagot niya, ngumiti at saka sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. 6 years na, mahal. 6 years na puno ng baghilom. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganito, na masaya, tahimik at buo. Oo, at 3 bata pa. Sabay silang natawa habang natanaw ang bunso nilang si Kali na pasigaw na humahabol sa panganay na si Iya. Mama, si ate! Ayaw ibigay yung unicorn! Sigaw ni Kali, napailing si Kay. Ay nako, eto na naman tayo sa ganito. Pero bago pa man siya makatayo, may marahang katok sa gate. Napalingon sila ni Jonas. Lumabas ang yaya at sinabing may bisita. Biglang natahimik ang paligid para kay Kay. Roxanne, Hindi agad nakagalaw si Kay. 6 na taon, 6 na tahimik na taon. Noong una, nagpapadala si Roxanne ng liham buwan-buwan habang nasa institute sa Europe. Humingi siya ng tawad. Nagbabalita si Roxanne kay Kay. Nagsusumbong si Roxanne na nahihirapan siya at pinapagaan naman ni Kay ang nararamdaman ni Roxanne. Tumayo si Kay at tumango kay Jonas. Buksan mo. Bakiusap. Ilang minuto lang, bumukas ang gate. Tumambad ang isang babae. Balingkinitan, nakamaong at puting blouse. May maliit na maleta sa tabi. Si Roxanne. Halos hindi na siya makilala. Mas maaliwalas ang mukha niya, pero may bakas pa rin ng kahapon sa kanyang mga mata. Nagkatitigan sila ni Kay. Walang imikan, wala ni isang salita na agad na lumabas sa kanilang dalawa. Ay, mahinang sabi ni Roxanne, halos paos ang boses. Roxanne! Lumapit si Roxanne, dahan-dahan parang nag-aalangan. Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita. Kung bigla na lang akong nawala. Hindi ko kinaya. Hindi ko alam kung may mukha pa akong maipapakita sa inyo. Matagal kitang hinintay. Matagal kitang hinintay para sabihin, buhay pa ang parte sa puso ko na umaasa na bumalik ka ng buo. Napaluha si Roxanne, saka napaupo sa mababang upuan malapit sa pintuan. Sinusubukan ko maghilom, ate. Araw-araw, taon-taon. Akala ko hindi na ako makakabangon, pero pinilit ko. Tinanggap ko ang sakit ko. Tinanggap ko na may talagang mali sa akin at hindi na sapat ang sorry. Umupo si Kay sa kanyang tabi. Tahimik na lang si Jonas, nakatayo sa hindi kalayuan habang binabantayan ang mga anak. Nagkatinginan sila ni Kay at tumango ito. Isang tahimik na senyas ng suporta. Hindi na kita kinamusta sa huling sulat mo kasi sinabi mo, gusto mo munang hanapin ang sarili mo at iginalang ko yon. Hindi ko rin alam kung makababalik pa ako. Akala ko, doon na ako tatanda. Pero ngayong naramdaman kong buo na ulit ako, ang una kong naisip, ikaw,
kayo. Kailangan ko makita kung may lugar pa ako sa buhay mo. Napangiti si Kay, malungkot pero totoo. Roxanne. Lumuha si Roxanne. Kung hanggang dito lang ang pagbisita ko, okay lang sa akin. Gusto ko lang sanang makita ko na masaya ka. Halika. Gusto kitang ipakilala sa mga bata. Ha? Talaga? 6 na taon mong piniling ayusin ang sarili mo. Sa lahat ng kasalanan mo. Yan ang pinaka nirerespeto ko. At ilang taon na, Roxanne, napatawad na kita. Halika. Ipakikilala kita sa mga bata. Lumapit sila sa loob ng bahay. Naabutan nilang si Kali ay nakaakyat na sa mesa, habang si Iya ay kinukulit si Jonas tungkol sa unicorn. Nang makita ni Jonas si Roxanne, bahagya siyang napatigil. Hi, Jonas. Mahina pero may tapang na saad ni Roxanne. Hindi kaagad sumagot si Jonas. Tinignan niya si Kay, saka si Roxanne. Tumango lang siya. Matagal na yon. Hindi ko na binibit-bit. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pakialam. Gusto ko lang malaman kung totoo kang nagbago. Naiintindihan ko at hindi ako lalapit kung hindi ako sigurado sa sarili ko. Biglang lumapit si Kali, nakakunot ang noo. Mama, sino po siya? Siya ang si Tita Roxanne mo, anak. Tumingin si Kali sa kanya, saka lumapit at tahimik na inabot ang unicorn na hawak niya. Gusto mo? Nanlaki ang mata ni Roxanne, saka napaiyak. Lumuhod siya at tinanggap ang unicorn. Huwag ka pong iiyak, Tita Roxanne. Wika ni Iya habang yakap ang likod ng bunsong kapatid. Sorry, naiiyak lang si tita kasi matagal siyang nawala. Pero ngayon, nandito na siya. Paliwanag ni Kay, pinipigilang maiyak. Hindi na napigilan pa ni Roxanne ang emosyon. Muli siyang lumuha. Pero ngayon, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kapayapaan. Luha ng pasasalamat. Luha ng isang bagong simula. Habang pinagmamasdan ni Jonas ang eksena, lumapit siya kay Kay. Niyakap ang asawa mula sa likod. Siguro, ito na yung closure na hinihintay mo, no? Oo, at hindi lang para sa akin, para sa ating lahat. Nakipaglaro si Roxanne sa mga anak ni Jonas at Kay. Masaya si Kay habang pinapanood ang kanyang pinsan. Mahal pa rin niya si Roxanne kahit may hindi ito nagawang tama noon. Pero tapos na iyon at matagal na. Walang kamalay-malay si Kay na nakangiti siyang pinagmamasdan ng asawa. Proud na proud siya sa asawa niya. Kinagabihan, hawak ni Kay ang mainit na tasa ng tsaa habang nakasandal kay Jonas. Suot niya ang oversized hoodie ng asawa. Si Jonas naman, yakap ang balikat niya at ang mga mata nila ay tila malalim ang iniisip. 6 na taon na simula noon. Oo nga, parang kahapon lang ang lahat. Kumusta ang pakiramdam mo kanina? Yung pagbisita niya, hindi ko alam kung nakatulong ba yun o nakasakit uli sa'yo. Hindi ko alam noong una. Nang makita ko siya sa pinto, nakayoko, parang ibang tao na. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi mo siya kinausap kaagad. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero nung nakita kong umiiyak siya, mahal, bumalik lahat eh. Lahat ng sakit. Pero pati na rin lahat ng pagmamahal. Kasi kahit anong nangyari, kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. Natahimik si Jonas. Hinaplos niya ang buhok ni Kay. Salamat, mahal. Kasi hindi mo sinukuha ng sarili mo. Ang pamilya natin. Pati ako. Ikaw nga tong hindi ako sinukuhaan eh. Ikaw yung unang naniwala sa akin. Natiis mo yung ugali ko lalo na nung mga panahon na buntis ako. Kaya, ako ang nagpapasalamat. Hindi ko kayang mawala ka. Simula pa noon, pinangawakan ko na mahal mo ako.
Pinanghawakan ko rin yon, mahal. Kahit sa pinakamadilim na gabi, iniisip ko na kahit na anong mangyari sa atin, alam kong babalik pa rin tayo sa bawat isa. Humigpit ang yakap ni Jonas. Hinawakan niya ang mukha ni Kay. Hinaplos ang pisngi at tinignan si Kay ng matagal. Mahal, I promise you, mula noon hanggang ngayon, hindi na kita iiwan. Kahit anong bagyo, kahit may mga alaala pa tayong ayaw balikan, hawak ko pa rin ang kamay mo. Pangakong babalik at babalik ako sa'yo. At kahit paulit-ulit kitang protektahan, ay ayos lang sa akin. Pangako, mahal. Nasa susunod, na may dumating ulit na pagsubok, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi na tayo mananahimik. Haharapin natin ang magkasama. Tumango si Jonas. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Hinalikan ito. Wala na akong ibang hihilingin pa. May mga anak na tayo. May tahanan tayong binuo. Pero ang pinakamasarap na marinig ay yung tinatawag mo akong mahal. Kahit pa palagi kang makulit at minsan hindi naguhugas ng pinggan, Guilty. Pero promise, bukas maghuhugas ako. Basta ikaw, sa akin ka lang palagi hindi mo na kailangan sabihin yan. Kasi kahit sa mga panaginip, ikaw pa rin ang pinipili ko. Tahimik silang dalawa. Sa ilalim ng mga bituin, wala nang ibang ingay kundi ang mahinang ihip ng hangin at ang tahimik na pagtibok ng puso nilang pareho. Mahal, nagpasalamat ako kay Roxanne kanina. Talaga? Nagulat din siya. Umiiyak siya. Sabi niya hindi raw niya kayang patawarin ang sarili niya. Pero sabi ko, hindi na para sa kanya yung patawad. Para sa akin na. Para sa sarili kong kapayapaan. Ang tapang mo, mahal. Ang lakas ko kasi kasama kita eh. Mahal, gusto kong marinig ulit sa'yo. Kahit pa 100 beses na. Ano yon? Sabihin mo ulit, yung mahal mo ko. Tinignan siya ni Kay at marahang ngumiti. Mahal kita, Jonas. Noon, ngayon, at kahit ulit-ulitin mo pa, mahal kita. Mas mahal kita, Kay. Hinalikan ni Jonas ang noo ng asawa, sabay bumulong. At sa susunod na 6, 12, 30 taon, babalikan ko pa rin yung gabi na ito. Dahil dito ko ulit napatunayan na ikaw ang tahanan ko. Lumipas ang mga taon at lalo pang tumibay ang pagmamahalan nina Jonas at Kay. Muli silang biniyayaan ng 2 magagandang anghel na nagsilbing liwanag sa kanilang tahanan. Si Roxanne naman ay natutong magpatawad sa kanyang sarili, bumangon mula sa nakaraan at nagkaroon ng panibagong simula. Masaya na rin ang kanyang buhay at ngayon ay kasal na rin siya sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Sa lahat ng nangyari sa kanila, lahat sila ay pinagtagpo ng tadhana para sa kapayapaan at paghilom. Ang tunay na pag-ibig ay hindi madaling nabubura ng panahon o layo. Kahit may tampuhan, sakit at nagkakahiwalay, kung totoo ang pagmamahal, may paraan para muling magtagpo ang 2 pusong nasaktan. Pinapaalala rin nito na hindi lahat ng pinagkakatiwalaan natin ay totoo sa atin. Minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay galing sa sariling pamilya. Pero sa kabila ng lahat, ang tiwala, pagpapatawad at paninindigan sa bawat isa ay susi para muling buuin ang pag-ibig na minsang nawala. Sa huli, ang pusong tapat ay laging babalik sa taong tunay nitong mahal. Wakas!